ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya. Dahil sa mga ginagawa ni David ay unti-unti na itong mahuli ni Ramon dahil lumalabas na ang tunay nitong kulay. Samantala, hindi lang magaling si Tanggol sa pakikipaglaban dahil madiskarte din ito sa kung paano niya mahuhuli si Tisay, kung saan di kalaunan walang magagawa ang grupo ni Tisay kundi makipagtulungan sa grupo ni Tanggol dahil kung hindi, si Tisay ang magiging kabayaran ng lahat ng atraso nito kay Tanggol. Sa kabilang banda, mag-iimbestiga na nga si Olga kung saan galing ang Red Chaser, kaya naman hinuli ng mga tauhan nito ang isang lalaki na bumili noon. Dito niya tinutukan ang lalaki at nagtanong kung saan galing ang Red Chaser. Sinabi ng lalaki na galing ito sa mga Red Phoenix, kaya naman agad itong ipinaalam ni Olga kay Ramon. Kung kaya't galit na sinabi ni Ramon na siya ang maghahatid sa mga ito sa impyerno. Ngunit iginiit ni Don Julio na hayaan na lamang nito na si Jesus na lamang ang magtrabaho noon. Kaya pabalikin na nito ang kanyang anak. Tinawagan ni Ramon si Bulet. Tinanong ni Bulet na kung gusto daw ba nitong makausap si David. Tumanggi si Ramon at nagtanong kung nasaan sila. Kaya naman walang nagawa si Bulet kundi sabihin na nasa pasugalan sila. Habang si David naman ay nakikipag-away sa pasugalan dahil sa lagi na nga siyang talo. Pinigilan siya ng mga security. Pero sumigaw si David na kayang-kaya niyang pataubin ang bangka ng mga ito. Habang nagwawala si David, ay bigla namang dumating si Ramon at tinawag siya nito. Sa kabilang banda, ipinakita na nga ni Derek ang sasakyan ni Tanggol kay Tisay. Nagtanong naman si Michael kung bakit nagpatawag ito ng raceback. Ayon kay Reggie, na sumabit itong si Tisay. Sinabi naman Tisay na hindi niya alam na yung pala ang may-ari at ilang beses niya na itong naisahan at walang binatbat ang lalaking yun. Agad namang pumunta si Tanggol sa bar at nagtanong si Bulldog kung ano ang balak ng kanilang boss Tanggol. Sinabi ni Tanggol na doon nila hihintayin si Tisay at paniniwalain niya ito na madali siyang maloko upang mahuli niya ito sa sarili niyang bitag.